Baha sa Subic. Ayan, baha sa Subic, kaya pala super traffic. Ayan, baha sa Subic. Ayan, baha sa Subic, kaya pala. Yung mga BSK, shoutout po sa taga Santa Rita. Ito po, baha na po sa kanila sa Santa Rita. Ingat-ingat po tayo dyan, mga kababayan ko. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo at lakas ang ulan. Yan, bumabaha na. Dito po yan sa Santa Rita, Olongapo City, Santa Rita Village. Yan, yan po, bilis. Tumataas na po yung tubig. Kailangan makaalis tayo agad dito, baka dumire-diretso. As of now, kaya pa naman daanan ni Hailu. Yan, meron lang tayong ihahatid. Why is flooded? 346 minutes later. Ayan mga ka-BSK, andito na tayo sa Subic. Ayan, at yung ilog dito, inaalisan ng mga kahoy. Yung tulay, maraming kahoy na sumabit. Sa tulay, maraming kahoy na sumabit. Ayan, andito na po tayo sa malapit na po sa palengke. Dito pa rin po sa Subic. Ayan mga ka-BSK. Ayan, nag-umpisa na po yung yung tubig na inaabutan na po namin. Yung Subic. So hindi ko alam gaano kalalim to. Kung hindi aabutin yung flooring, tutuloy tayo. Ayan, tingnan natin mga ka-BSK. Mukhang tumataas na yung tubig eh. Baha sa Subic. Baha sa Subic. Ayan, baha sa Subic, kaya pala super traffic. Ayan, baha sa Subic. A few moments later. Ayan mga kaibigan, tapos na baha. Ayan, ginabi na tayo. Di tayo makaporma. Umikot pa tayo dahil ang taas ng baha. Mahigit bewang. Baha dyan, baha. Dyan sa Walter Mark. Hindi ako makalalim dyan hanggang bewang. Mahigit na isang bewang. Maabutin yung flooring ko kaya hindi ako tumuloy. Yan baha. Baha yung Kaya ito, dito nagpagas tayo. Wala na, gabi na tayo sa farm. Kawawa na yung mga alaga. Hindi natin napakain ng hapon. Tapos wala rin mabili na feeds dun sa mga kambing. Yan na. Wala rin. Yung ko, baka yung damo doon, hindi pa nila napakain. May damo ko dun sa loob. Tingnan natin kung hindi. Tsaga muna sila wala. Baka bigyan ko sila ng mais. Bibigyan ko sila ng crack corn. Saka yung pellets. Yan, pakalga tayo ng gas, diesel. At lang, hintay lang natin yung yung ating card ng Petron. Tapos uwi na tayo. Yun, konti lang video natin ngayon kasi taranta tayo eh. Traffic haba. Stuck kami doon sa Subic. Dalawang baha doon bago sumapit ng palengke.
sa ano na yun? Dalawa yung baha dun bago sumapit ng palengke. Sa may magsaysay. Hindi, bago sumapit ng palengke. Dito yung palengke dito sa Subic. Sa Subic? Subic. Bago sumapit. Baha dun. Paglagpas mo ng palengke, bago Walter Mark. Bakit na rin tubig sa tulay, sir? Sa tamot to, oo. Maba. Ayan, sige. Ambatsi na tayo. A few moments later. Yan mga ka-BSK, at ginabing-gabi na po tayo. Dito na po tayo sa bahay. Grabe po yung baha sa Subic. Pag galing ka ng Olonga po, bago sumapit ng bayan, may baha po. Hanggang hindi naman aabot ng tuhod yung baha doon sa una. Yun, so nakatawid tayo. At grabe yung traffic. Pausad-usad lang. At talagang tirik. Hindi gumagalaw. So grabe yung traffic. Yun. Kasi hindi ako dumaan sa bypass. Dahil dadaan ako ng Walter Mark. Para makabili ng mga pagkain ng pusa, saka yung pagkain ko na rin 1 week, no? Mailagay ko sa rep. So yun, pila-pila ako doon. Ngayon, nasa may bayan na kami, hindi na gumagalaw. So pausog-usog na. Nung nakausog na kami konti, nakalagpas na kami ng bayan, nag-u-turn na yung mga sasakyan. So kahit na yung mga pickup truck, L300, yung van, nag-u-turn. Sabi ko, mukhang malalim yata yung baha. So, andun pa rin ako. Tapos nung merong naglalakad na mga tao, basang-basa. So, tinanong ko, nag-asa ko, sabi ko, boss, gaano ba kalalim yung baha doon? Sa may lagpas bewang po sabi ko, lagpas bewang. Tinignan ko yung sasakyan. Aabutin yung yung flooring. So sabi ko, madadamage bagong-bago to sasakyan. So kayang tawirin kung tatawirin lang, walang problema. Kaya lang, baka pumasok yung tubig. So nung malapit na ako doon, U-turn nga ako, tapos tumayo ako doon sa truck, tinignan ko. Nakita ko mga ka-BSK, talagang lagpas bewang nga. Tapos hindi mo pa alam o sigurado dahil yung daan doon ginagawa. Hindi mo alam kung madadaan ka doon sa bagong gawa. Kung nahulog ka doon sa bagong gawa, hindi lang gabewang yon. Pag nahulog ka doon sa ginagawa, nasa na yon? Baka 5 feet na yon. Siguro. Kasi mababaw yung parte na yun Tinaasan nga nila, gumagawa sila ng doon, bagong kalsada. So no choice. So kaya ginawa ko, nag-U-turn ako, dumaan ako sa bypass. Just in case may tubig man doon, na lang, hindi ganong mababa dahil medyo mataas yun. So ikot ako doon, tapos yun, pag ikot ko, doon sa area ng malapit sa bypass, yun, may nakita ko nagtitinda ng upo. So, bumili ako ng upo para meron tayong maluto, ulam. Ayan, bumili ako ng upo, mga kabunso. So, yun, diretso ako ng bypass. Yun, pagdating ko doon sa may dulo ng bypass, malapit na sa National Highway, Castillejos, may tubig nga, pero mababa na, hanggang tuhod na, below. Sabi ko, kayang-kaya. So, yun, tinawid ko, ang ginawa ko, nagpatambay ako ng konti, nagpabigay ako ng clearance, bumubusina na yan sa likod ko. Saka ako ngayon binilisan, pagdating sa tubig. So, nung binilisan ko, totally, super babaw siya kasi mabilis ako yung tubig humihiwalay
So, kasi walang sasakyan sa unahan ko. So, yun ang technique na ginawa ko. Just in case, mapunta sa malalim, hindi papasok ng yung tubig doon sa loob ng sasakyan. So, talagang ayos yung smooth yung yung takbo na mabilis siya na hindi naman super bilis. Kaya lang, binilisan mo para noon yung tubig humiwalay. Pero hindi naman tumataas na sumasalpok sa windshield saka sa hood. So, yung talagang lang. Ang lapad ng gulong ko. Kaya talagang yung tubig talagang sasabog sa tabi. So, yun. Binulsan ko. So, nakatawid ako. Talagang madilim na. So, talagang madilim na. Siguro mag-aalas 6 na. Yun. Umalis tayo sa sa Olongapoy, mag-aalas 4 pa lang. So, ganun talagang stuck ako, na-delay ako. Doon pa lang sa sigsag, traffic na. Sa sigsag pa lang traffic na. Tinitingnan ko nga, ano bang kinaka-traffic? Tapos may parang meron landslide na konti doon sa sigsag. Kaya medyo nagka-traffic ng konti. Talagang, tukod din. Siguro mga 1 minute aandar, mga ganun. So, yun, daling sabi, talagang ginabi ako. Pero nakahabol pa rin ako sa PIDS. Bibili ako ng PIDS nakahabol pa akong bukas. Malas lang yung PIDS ng carbo para sa kambing. Wala sila, naubusan. So, sabi ko, wala, kawawa yung kambing. Hindi ka makakuha ng damo dahil nag-uulan. So, pag kinain din nila yun, magtatay rin sila. Dahil basa ng ulan. May parasite na ando doon dahil nga basa. Wawa nga yung Tapos, yun, kumuha na lang ako ng ibang feeds sa pusa, sa manok, yun. So, yan, muwi ako. Tapos, pagdating ko sa San Agustin, bumili ako ng saging. Yan ang saging na lakatan. Para may halo natin sa cereal sa umaga, breakfast. Hindi tayo nag-rice. Mostly cereal. Kung merong bread, nagbe-bread tayo ng konti. Yan. Tapos, dun lang ako bumaba. Yung bilihan ng saging. Diretso, uwi na ako. Ang dilim, talagang yung mga dahon, mga sanga, nagyukuan na. So, parang wala na akong dadaanan. So, lusot ko pa rin sa may standard ako doon. Kawawa yung mga hayop, no? Tinawid ko pa rin yun. So, sabi ko, naka-PPF naman. So, yun. Tinawid ko pa rin. So, maputik, tas baon yung gulong, sumasahid na yung pangilalim. Kaya lang talagang bilib ako sa lakas ng Hilux. Yung four-wheel drive niya. Talagang nakatukod na yung unahan pero aahon eh. So, ini-slide niya yung pangilalim niya sa putik pero kaya. So, naka-ahon ako, madaling sabi, naka-uwi na dito. Yun. Pagbaba ko ng sasakyan, susuot ko yung salamin ko, wala. Sinaksa ko dito, nawala yung salamin ko. Yung Ray-Ban ng frame, pero reading glass siya sa site. Talagang progressive ang salamin. Ang mahal nun eh. Ang mahal ng frame nun, my God. Tapos yung pinapalit ko yung lens dito, na-charge ako naman nasa 8,000. So, sabi ko, wala yung salamin ko, nahulog siguro nun. Bumili ako ng saging. So, ang ginawa ko,
binaba ko yung mga karga ko, lakad uli ako, bukas ako ng gate, abante uli ako. Nung isasarado ko na yung gate, sandali, sabi ko, bumaba ako dito nung buksan ko yung gate. Baka dito nahulog. Kinuha ko na yung flashlight ko na big lens. Sinindihan ko na. So, super liwanag, no? Luckily, nakita ko yung salamin ko nakabaon sa putik, nasa gasaan ng Hilux. Nasa gasaan po. Totally bumaon dun sa ground, sa lupa. So kinuha ko, buo, walang natanggal, pero baluktot. Ay, nako. Yung lens niya, gas-gas na kasi isa salamin nga, tas dinaanan ng gulong. So, mga ka-BSK, naidiretso ko na-form ko ulit. Gumamit ako ng pang-ipit na inipitan ko pag iniipit ko na inaano ko ng goma para hindi magasgas yung pinaka-frame. So madaling sabi na ano ko siya, na idiretso ko. Kaya lang may gasgas na yung lens niya. Pero usable pa. Grabe nangyari sa akin kahapon talaga. Grabe. Stuck sa kalsada yon dahil sa tubig. Ang lakas ng tubig. Hindi ko alam saan galing yung tubig na yun. Galing sa bundok. Bumaba. Wala namang ilog dun eh. So doon dumaan yung tubig. Mga ka-BSK, talagang grabe. Yun. Madaling sabi dito, yung mga sanga lang, yun ang nagpaano sa akin. Sanga, saka yung lalim ng daanan. So grabe na yung daan sa akin dito. Ako na talaga, wala na makakapasok dito na sakyan kundi 4x4 lang. Kolong-kolong, mga van o anything, L3 na hindi 4-wheel drive, hindi makakapasok dito. Yung single na motor makakapasok kasi dadaan ka sa gitna, matigas po yun. So makakadaan ka. So ayun po yung nangyari. Talagang yung daan tapos yung mga dahon na nabasa, nagyukuan na. Lalo na yung kawayan. So ilang beses na kaming nagputol ng kawayan, meron pa rin yumuyuko sa kalsada. Ganon katindi yung aking daanan dito. So yun, talagang inano ko talaga yung nabwisit ako o talagang naano ko yung nahulog yung aking salamin. Panibagong kasus naman yun kung maghihintay ako tapos hintay ka pa ng nasa 15 days bago nila magawa dito. So kung magpapalit ka ng frame, yan mas mahal. So yun mga ka-BSK, sandali po, kunin ko lang po yung yung salamin, pakita ko sa inyo. Naidiretso ko ulit. Galing yung Ray-Ban. Ito mga ka-BSK. Ito yung salamin ko. Ngayon, hindi na ako maglalagay dito sa dibdib. Pag hindi ko gagamitin, lagay ko na agad dito. Sa lalagyan. Ito po siya. Naidiretso ko uli. Ayan. Okay na naman siya. Ang problema lang po, ayan, nakikita niyo yung gas-gas. Yung binaon sa buhangin. Ayan o. Ang dami o. Pero nagagamit pa. So ayan, nadiretso ko yung ito baluktot. Mabuti walang na tawag dito, walang na napatid o nabali. So ayan, nagagamit pa naman. So nakakatawa. Ayan mga ka-BSK. Ganyan na nangyari, grabe. Yung nangyari sa akin kahapon. Tapos magpapagupit sana ako. Dahil sabi ko maaga pa. Wala. Dahil na traffic, tukod,
dahil doon sa baha, yung lakas ng ulan. Yun. Mabuti hindi nangyari sa amin yun sa Manila nung pumunta kami kahapon. So, grabe, di ba? Yun, nakauwi rin kayo maayos sa Manila, dumaan kami sa baha rin, lalo na sa Lubao. Mataas naman si Hilo, so walang problema. Kahit nakagang tuhod, kayang-kayang tawirin na walang worry. Yan mga ka-BSK, na kung napansin nyo pala, meron akong dahon dito. Yan, ito, hindi, pamputo, yung napilay po ako. Dun sa, kita nyo, yung last vlog ko po, napilay ako. Hawak ko po yung, hinuli ko po yung aso, nakawala. Hawak ko po yung tali, tinali ko po siya. Pagka unexpected po, biglang tumakbo. Biglang tumakbo na parang gusto niyang lumayo uli, ayaw niya magpatali. Napul po yung kamay ko, lumagutok po yan. Napilay po, hindi ko na magalaw. Kaya nagdadrive po ako buhat dito sa Caste, hanggang doon sa Olonga po. Isang kamay lang po. Pati pag pa-placer, isang kamay, hindi ko po maangat. Talagang sobrang sakit po. Nung hinilot po ito, sumisigaw ako, natulo pa yung luha ko dahil sobrang sakit po dito. Ngayon medyo naangat ko na siya, pero andun pa rin po yung sakit. Pero ininuman ko na rin siya ng ibuprofen. Yun, wala nga lang malakas dito dahil kailangan ng prescription ng doktor. So, yun. Ito. Tapos kung kilala nyo po itong dahon na to, yung naghilot po sa akin, ito, nirekomenda nga kasi baka meron pa siyang hindi na hilot na baka lamig o ano dun sa napilay, yung ugat. Dito sa may buto ko, pag hinawakan niya talagang super sakit. Akala ko na-damage na yung buto ko eh. So, ito, yung dahon na to, kung kilala niyo to, yan, comment lang kayo. Yan. One po ito, sumisip-sip po ng lamig. Inihaw ko po siya, dinarang ko po sa apoy, tapos nilagyan ko ng oil, coconut oil, virgin oil, yun. Pinahiran ko po yun, tapos sinalab ko po, tapos pinahiran ko uli. Yun, mainit-init pa po, nilagay ko rito. So, ayan, hanggang ngayon nakadikit pa rin, no? Ano siya, nakadikit. Kahit tama ng electric pan, hindi lumilipad ako kasi nakadikit po. Yan, ito po, nung napilay po ako, ito po yung, nagpahilot po ako, tapos kinabitan ko ito, tapos bumili ako ng ibuprofen para madali pong gumaling. So, anything, anong damage sa katawan, sa loob ng katawan, may sugat, namamaga, yun, ibuprofen lang po. Kung hindi makuha doon, patingin kayo sa doktor, bibigyan kayo ng mas malakas na ibuprofen. Yun lang po talaga makakatanggal yung damage natin sa loob ng katawan. Kasi ganun po yung calf muscle ko po, na-stretch. Hindi naman siya napunit, andun pa rin, pero yung litid niya doon sa muscle, umano na. So talagang grabe, namamaga talaga yun. Kailangan mo itaas yung paa mo para maalis yung maga. So yun, ganun lang po, konting masahin ng konti, tapos ibuprofen, yun, gagaling na. Ayan po, natilay po tayo, pero medyo okay na ngayon. Yan, ka-BSK, at yun nga, disaster nangyayari sa atin. Tukod, traffic, at baha. Yan. So yun mga ka-BSK. So ngayon, medyo chichibog na tayo at sa haba ng nilakbay natin. Yan, dito lang po tayo, end up ako. Maraming salamat po sa pakinig ng aking istorya na nangyari kahapon. Yan, sa ating mga kababayan dyan sa Zambales, ingat-ingat po kayo at sa buong Kapuluan. Lahat ng inaabot nitong bagyo, baha, landslide, yan, ingat-ingat po tayong lahat. Yan, thank you for watching. Ingat po kayo dyan mga ka-BSK. And God bless. Bye-bye, bye-bye.